Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 461, Kabanata 461, Must Seek Revenge. Saglit na huminto, nagpatuloy si Prajna, bukod dito, may mga god ninja sa apat na pangunahing paksayo ng ninja gaya ng Taiga Ninja Sect, ang Ito Ninja Sect, ang Katsumi Ninja Sect, at ang Kurohane Ninja Sect. Napakalakas ng mga god ninja. Maaari silang tawaging divine beings, at hindi sila isang bagay na kayang hawakan ng ordinaryong tao. Gaano kalakas ang god ninjas? Tanong ni Manuel Bennett sa malalim na boses. Hindi ako sigurado kung gaano kalakas ang god ninjas. Ngunit tiyak kong masasabi na ang mga god ninja ay madaling pumatay ng mga eksperto sa martial saint realm. Tumugon si Prajna, pagkatapos ay idinagdag, bukod dito, kung mapuko mo ang mga paksayo ng ninja na ito, haharapin mo ang kanilang nakatutuwang paghihiganti. Nang marinig ang mga salita ni Prajna, bahagyang kumunot ang kilay ni Manuel Bennett. Kung talagang ganoon kalakas ang mga god ninjas, maaaring hindi siya katapat sa kanila sa ngayon. Kung makakalusot lang siya sa spirit concentration stage sa kanyang cultivation ay malamang na makakalaban niya ang isang god ninja. Nang makitang tumahimik si Manuel Bennett, pinunasan ni Prajna ang mga luha sa gilid ng kanyang mata, ngumiti, at sinabing, Mr. Bennett, sa tingin ko ay medyo masaya na ang buhay natin ngayon. Ang panahong ito ang naging pinakamasayang panahon ng aking buhay. Ayokong mawala ka, Mr. Bennett, ni hindi ko gustong mawala si Sister Stewart, Brother Tanner, o Brother Barden Bard. Hindi ba tayo pwedeng maghayganti? Naawang tumingin sa dalaga si Manuel Bennett. Upang maiwasan ang gulo para sa kanyang sarili, mas gugustuhin niyang hindi ipaghiganti ang malalim na puot na ito. Magiliw na ngumiti si Manuel Bennett, hinawakan ang ulo ng batang babae, at sinabing, Girl, dahil nangako ako sa iyo, natural na hindi ako babalik sa aking salita. Ngunit, siguraduhin mo, hindi ako magiging impulsive, at ayokong malagay sa panganib ang sinuman sa paligid ko. So, at least bago ako magkaroon ng absolute strength para durugan ang mga ninja factions na iyon, hindi ako kikilos ng padalos-dalos. Makakasiguro ka na ngayon, di ba? Talaga. Hinusot ni Prajna ang kanyang malalaking mata, na medyo hindi pa rin nagtitiwala. Tumango si Manuel Bennett, at sinabing, Siyempre totoo, kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Nagpout si Prajna, sinasabi mo pa rin na hindi ka nagsinungaling sa akin. Hindi napigilan ni Manuel Bennett na matawa at umiyak, Girl, hindi ba dahil lang sa hindi kita sinama sa huling operasyon? Bakit naaalala mo pa? Siyempre naalala ko. Napabuntong hininga si Prajna, anyway, huwag kang gumawa ng gulo, okay? Nangako ako kay Sister Stewart na bantayan ka, kaya hindi ka pinapayagang kumilos ng basta-basta at magdulot ng gulo sa lahat ng dako. Sige, hindi ako makikialam. Tumawa si Manuel Bennett at tumayo. Sige, magpahinga ka na. Aalis na ako. Pagkasabi niyon ay naglakad si Manuel Bennett patungo sa labas ng silid. Matamis na ngumiti si Prajna at sinabing, Good night, Mr. Bennett. Magandang gabi. Kinaweya ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, lumabas ng silid, at isinara ang pinto. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya ng silid. Naging malamig ang ekspresyon ni Manuel Bennett. Hindi siya papayag na may mangbuli sa mga tao sa paligid niya. Bukod dito, si Prajna ay may malalim na pagkapuot sa 10 pangunahing paaralang ninja na ito. Kaya ang paghihiganti na ito ay dapat gawin. Ang 10 pangunahing paaralan ng ninja na ito ay dapat ding sirain. Bumalik sa kanyang silid, tinawag ni Manuel Bennett sina Lily Tisdale at Barden Bard na lumapit. Maya-maya, dumating sina Lily Tisdale at Barden Bard. Kuya Bennett, ano ang problema at huli mo kaming tinawag? Curiosity na tanong ni Barden Bard saka tumaas ang isang kilay, hindi ka ba pumunta para ipaalam ang nararamdaman mo kay Miss Cobb? Paano ka nakatapos ng ganoon kabilis? Smack! Sinampal ni Manuel Bennett ang kalbo ni Barden Bard at sinabing, Stop talking nonsense. Maupo ka. May sasabihin ako sa iyo. Nang makita ang seryosong mukha ni Manuel Bennett,
Hindi na naglakas loob na magbiro pa si Bard at masunarang umupo. Umupo na rin si Lily Tisdale. Tumangala si Manuel Bennett kina Lily Tisdale at Bard, at same time na sinabi, ang bagay na sasabihin ko sa iyo ngayon, pagkatapos mong marinig ito, huwag mong sabihin ito kahit kanino. Ipaalam mo lang ito sa iyong sarili. Natarante si Bard, Brother Bennett, what on earth is going on? You're acting so serious. Lily Tisdale ay tumingin kay Manuel Bennett na may pagkalito. Hindi na nagsalita pa si Manuel Bennett, sa halip ay sinabi niya kina Lily Tisdale at Bard ang tungkol sa background ni Prajna Bates. Pagkatapos magsalita ni Manuel Bennett, natulala sina Lily Tisdale at Bard, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Nag-alinlangan si Bard, Brother Bennett, totoo ba ang sinabi mo? Talaga bang nakakalungkot ang background ni Prajna Bates? Nagtatakang tumingin din si Lily Tisdale kay Manuel Bennett. Siyempre totoo. Tumango si Manuel Bennett. Bang! Pilit na sinampal ni Bard ang turbid she, galit na sinabi, Brother Bennett, hindi mo na kailangang sabihin pa, pumunta ka lang at patayin sila, kailangan nating ipaghiganti ang kapatid na si Prajna Bates. Ang ganoong malalim na pagkapuot ay hindi maaaring mawala. Tumango rin si Lily Tisdale bilang pagsang-ayon. Kahit na ang karaniwang binubuong Lily, nang malaman ang tungkol sa background ni Prajna Bates, ay labis na nagalit. Matapos gugulin ang panahong ito na magkasama, naisip na nila si Prajna Bates bilang kanilang nakababatang kapatid na babae. Ngayong alam na nila ang background ni Prajna Bates, paanong hindi sila magagalit? Huminga ng mahabang hininga si Manuel Bennett at sinabing, gusto kong ipaghiganti si Prajna Bates ng higit sa alinman sa inyo. At ang galit ni Prajna Bates ay dapat ipaghiganti, ngunit hindi ngayon. Tapos kailan? Agad na tanong ni Bard. Sinabi ni Manuel Bennett, kailangan nating magkaroon ng sapat na lakas para durugan ang 10 major ninja schools. Lalo na ang Taiga Ninja Sect, Itu Ninja Sect, Kotsumi Ninja Sect, at Kurohane Ninja Sect. Mayroon silang God Ninja na nakatalaga, at sinabi ni Prajna Bates na madaling mapatay ng God Ninja ang mga martial Saint Realm expert sa ilang segundo. Ito ay nagpapatunay na ang lakas ng isang God Ninja ay napakalakas at hindi natin kayang hawakan ngayon. Ganyan ba talaga kalakas ang isang God Ninja? Huminga ng malalim si Bard, masyado pa ring mahina ang lakas natin. Bumantong hininga din si Lily Tisdale, nakaramdam ng kawalan ng lakas sa unang pagkakataon. Sa panahong ito, sila ay naglalakbay kasama si Manuel Bennett at halos hindi nakatagpo ng anumang mga kalaban. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman nila ang pressure. Naaaliw si Manuel Bennett, well, huwag kang panghinaan ng loob. Sa mga nakababatang henerasyon, ang iyong mga talento at lakas ay kahanga-hanga na. Ang dahilan kung bakit ko sinabi sa iyo ang lahat ng ito ay para ma-motivate ka. Sa hinaharap, ang mga kalaban na makakaharap natin ay magiging mas malakas, kaya hindi tayo maaaring tumigil sa pagpapabuti. Habang nagsasalita siya, naglabas si Manuel Bennett ng ilang bote ng elixir at ibinigay sa dalawa, ito ay ang Gathering Spirit Pills, Nurturing Origin Pills, at Replenishing Chi Pills na nirefine ko kamakailan. Maaari silang tumulong sa paglilinang at pagpapagaling ng mga pinsala, kaya gamitin ang mga ito upang mapabuti ang iyong lakas sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako na ang araw ng paghihiganti kay Prajna Bates ay hindi masyadong malayo sa atin. Tumango sina Lily Tisdale at Bard, at saka tinanggap ang Gathering Spirit Pills. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, lumabas ng silid sina Lily Tisdale at Bard. Pagkaalis nila, dumating si Manuel Bennett sa balkonahe at tumingin sa malayong karagatan, bumubulong, Taiga Ninja Sect, Itu Ninja Sect, Kotsumi Ninja Sect, Kurohane Ninja Sect. Sa araw na tumuntong ako sa Sakura Country, iyon ang araw na mamatay ka. Kinabukasan ng madaling araw. Habang sumisikat ang sikat ng araw sa bintana, si Manuel Bennett, na nakaupo sa kama, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Upang mapabuti ang kanyang antas ng paglilinang at lakas sa lalong madaling panahon, nagpractice siya buong gabi kagabi.
Sa kasamaang palad, kakapasok lang niya sa mid-stage ng departing mortality, bagamat naging matatag na ang kanyang kaharian, hindi pa rin niya maabot ang susunod na kaharian. Gayunpaman, hindi siya nasaroon ng loob. Ngayon, ang kailangan niya ay oras at labanan. Sa ganitong paraan lamang mas mabilis na umunlad ang kanyang cultivation level. Kabanata 462, Kabanata 462, Pag-alit sa pinto. Pagkatapos maghilamos, lumabas si Manuel Bennett sa kanyang silid at bumaba. Nakita niyang nag-aalmusal na sina Lilith Hisdale, Barden Bard, Prajna Bates, at Emma Cobb. Mr. Bennett, halika at mag-almusal. Kumaway si Prajna kay Manuel Bennett nang nakangiti. Matapos sabihin kay Manuel Bennett ang lahat ng nasa isip niya kagabi, medyo bumuti ang mood ni Prajna. Kung tutuusin, pumayag si Manuel Bennett na tulungan siyang ipaghiganti ang kanyang ama, kaya napuno muli ng pag-asa ang kanyang puso. Sige. Ngumiti at tumango si Manuel Bennett bago lumipat para samahan sila. Habang papalapit si Manuel Bennett, tila medyo kinakabahan si Emma Cobb at hindi naglakas loob na tingnan siya sa mata. Kagabi pagkaalis ni Manuel Bennett, nakatulog si Emma di nagtagal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napanaginipan niya si Manuel Bennett habang natutulog. Kung napanaginipan lang niya si Manuel Bennett, hindi ito magiging big deal. Gayunpaman, pinangarap niyang gumawa ng isang bagay na nakakahiya sa kanya. Siya ay lubos na nahihiya at hindi man lang gustong ipakita ang kanyang mukha. Kinuha ni Manuel Bennett ang isang tinapay para kainin at nagtanong, Ivana, nasaan ang iyong kapatid? Gayunpaman, tila hindi narinig ni Emma at nagpatuloy sa pangangarap ng gising. Ivana, may itatanong ako sa iyo. Nasaan ang kapatid mo? Ikan-away ni Manuel Bennett ang kamay sa harap ng mga mata ng dalaga. Ako, hindi kita hinalikan. Biglang bumalik si Emma sa realidad habang binibigkas ang pahayag na iyon. Sa sandaling iyon, si Lily, Barden, at Prajna ay nakatingin lahat kay Emma, na patulala. Hindi kita hinalikan. Medyo ambiguous ang pangungusap na iyon. Natarante rin si Manuel Bennett, hindi niya alam kung bakit bigla niyang nasabi ang ganoong bagay. Nang makita nilang lahat silang apat ay nakatingin sa kanya. Namumula ang pisngi ni Emma na parang malapit ng duguan. Ngumisi si Barden, Miss Cobb, sabihin mo sa amin, ano ang ginawa niyo ni Kuya Bennett kagabi? Umiling si Emma ng paulit-ulit, wala kaming ginawa. Napataas ang kilay ni Barden, then what did you mean by what you just said? Wala. Mabilis na umiling muli si Emma. Tiyak na hindi niya aaminin na nanaginip siya tungkol kay Manuel Bennett. Alright, enough of this. Bakit ang tsismoso ng monghe na katulad mo? Inis na pinandilatan ni Manuel Bennett si Barden, pagkatapos ay nagtanong, Ivana, tinatanong kita kung saan nagpunta ang kapatid mo. Nakahinga ng maluwag si Emma, lumabas ang kapatid ko kaninang umaga para magsanay kasama ang isang grupo ng mga tao. Tumango si Manuel Bennett, let's go check it out after breakfast. Tumango na lang si Emma na umiwas sa kung anumang usapan at hindi na muling naglakas loob na tumingin kay Manuel Bennett. Natarante si Manuel Bennett. Ano bang nangyayari sa babaeng ito? Bakit kakaiba ang kinikilos niya? Pagkatapos ng almusal, dumating si Manuel Bennett at ang grupo sa dalampasigan. Nakita nila na pinamunuan ni Earl Cobb ang isang grupo ng mga sundalo sa paligid ng isla, sumisigaw ng mga slogan at pawis na pawis. Kuya Bennett. Nang makita niya si Manuel Bennett, tumakbo si Earl Cobb na may malaking ngisi sa kanyang mukha. Pagdating, agad niyang inakbayan ang balikat ni Manuel Bennett, tuwang-tuwang sinabi, Little Brother Bennett, ang elixir mo na iyon ay talagang langit. Sa loob lamang ng isang gabi, ang aking cultivation ay talagang nasira mula sa Grandmaster Great Perfection Realm hanggang sa Martial Saint Realm. Ngumiti si Manuel Bennett, Brother Cobb, congratulations then. Tinapik ni Earl Cobb ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa, kung ang mga miyembro ng Seven Gates at Katsumi Ninja Sect na iyon ay dumating na muli upang pukawin tayo, naniniwala ako na durugan sila sa ilalim ng aking talam. Kuya, nakalusot ka ba talaga sa Martial Saint Realm? Gulat na bulalas ni Emma Cobb. Oo naman.
Natawa si Earl Cobb at sinabing, mayroon akong elixir ni Mr. Bennet para pasalamatan ito, kung hindi, hindi ako makakalusot sa Marshall Saint Realm ng ganoon kabilis. Ikinaway ni Manuel Bennet ang kanyang kamay at sinabing, Brother Cobb, ang elixir ay isang tulong lamang. Ang dahilan kung bakit maaari kang makalusot ay isang hakbang na lang ang layo mo mula sa Marshall Saint Realm. Anyway, malaki ang naitulong mo sa akin. Napangiti si Earl Cobb at nagpatuloy, Brother Bennet, napakalakas mo, bakit hindi mo bigyan ng pointers ang mga taong ito? Umiling si Manuel Bennet at sinabing, no need, I think you're enough to guide them. Halika, little brother, huwag kang masyadong mahinhin. Mas magaling ka sa akin. Tinapik ni Earl Cobb ang balikat ni Manuel Bennet at saka sumipol. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng Azure Dragon Hall Warriors na nakasuot ng itim na elastic vests ang tumakbo at nagtipon sa harap ni Earl Cobb. Sinabi ni Earl Cobb, ito ang mga elite ng aking Azure Dragon Hall, sa kabuuan ay 3,000 katao. Kailangan mo lang silang bigyan ng ilang mga payo. Sinulyapan ni Manuel Bennet ang karamihan at napansin niya na mahigit 100 katao ang dinala ni Earl Cobb. Yung iba naman, natural na hindi niya kilala. Tumingin si Earl Cobb sa 3,000 tao at malakas na sinabi, mga kapatid, ito ang aking kapatid na Bennet. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa akin. Ngayon, espesyal kung inimbitahan si Brother Bennet na bigyan ka ng ilang mga payo, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita. Biglang naging magulo ang eksena. Master of the Hall, sino ang batang ito? Bakit natin hahayaan na bigyan tayo ng mga pointer? Tama, wala pang balbas ang batang ito, at gusto niya tayong bigyan ng mga pointer, hindi ba biro iyon? Master of the Hall, tigilan mo na ang pagmamayabang, walang kalaban-laban itong batang ito. Ang pagbibigay sa kanya ng mga pointer ay hindi kasing ganda ng pagsasanay sa ating sarili. Nagsimulang mag-discuss ang lahat, punong-puno ng disdain ang kanilang mga mata kapag nakatingin kay Manuel Bennet. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga taong naruroon ay hindi nakita ang lakas ni Manuel Bennet. At dahil kinuha sila sa iba't ibang team, lahat sila ay mga martial artist na may kanya-kanyang pride. Mr. Bennet, hindi namin sinabi yan. Mr. Bennet, handa kaming tanggapin ang iyong patnubay. Tama, karangalan naming matanggap ang iyong patnubay. Mahigit 100 tao na nakakita ng lakas ni Manuel Bennet kagabi ay mabilis na dumistansya sa iba. Kagabi, nasaksihan nila ang kapangyarihan ni Manuel Bennet, na parang isang banal na pag-iral. Kahit na ang kanilang makapangyarihang Master of the Hall ay walang kapantay sa binatang ito. Flying Eagle, anong ibig mong sabihin? Ganyan ka ba Katekot sa batang ito? Fire Cannon, taksil ka. Bilasan mo at bumalik ka dito. Ang mga mandirigma na hindi nakakita ng lakas ni Manuel Bennet ay hindi nasisiyahan at sumigaw. Ang mga nakakita sa lakas ni Manuel Bennet ay tumingin sa kanila na may simpatiya na mga mukha. Master of the Hall, I'll never accept pointers from this kid. Kung gusto mo akong parusahan, then go ahead. Sabi ng isang moreno at matipunong lalaki. Habang magsasalita si Earl Cobb. Isang nag-aalalang boses ang dumating. Master of the Hall, may gulo. Paglingon niya, nakita niya ang isang sugatang mandirigma na nagmamadaling tumakbo. Kumunot ang noo ni Earl Cobb at nagtanong, anong nangyari? Galit na sinabi ng mandirigma, ngayon lang, dumating ang Katsumi Ninja Sect at ang Seven Gates upang pukawin tayong muli at nasaktan ang marami sa atin. Bukod dito, partikular na hinamon kanila sa isang away. Sinabi rin nila na kapag hindi ka lumaban, papatayin nila ang lahat ng ating mga tao. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Galit na galit ang lahat ng naruroon. Damn it, masyadong malayo tong mga to. Akala ba talaga nila natatakot tayo sa kanila? Master of the Hall, parang kailangan natin silang turuan ng leksyon, o hindi nila tayo pababayaan. Ang mga mandirigma ay umuungal sa galit. Kabanata 463, Kabanata 463, isang nag-iisang slash. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanang kamay ni Earl Cobb, isang pagsabog ng Truchi ang pinakawalan. Whoosh!
Isang nakakatusok na tunog ang biglang umalangaw-ngaw. Sa di kalayuan, isang mahabang kutsilyo na nakaipit sa buhangin sa dalampasigan ay bumaril sa langit, ito sa kanya, at nasalo niya ito sa kanyang kamay. Itinaas ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, sumigaw si Earl Cobb, maghanda para sa labanan, mga kapatid. Oo. 3,000 piling mandirigma ang sabay-sabay na tumugon. Malamig na sabi ni Manuel Bennett, Kuya Cobb, sasama ako sa iyo. Dahil may katapangan din ang Katsumi Ninja Sect na mang-provoke, hindi niya kinaya. Pagkatapos ng lahat, si Prajna Bates at ang mga tao ng Katsumi Ninja Sect ay nagkaroon ng alitan sa dugo. Kahit na imposibleng lipulin sila ngayon, kailangan muna nilang kumuha ng interes. At tayo, damn it, matagal ko na silang gustong basagin. Ngayong dumating na sila, parang tama lang. Dumating din sina Lily Tisdale, Barden Bard, Prajna Bates at Emma Cobb. Sige. Tumango si Earl Cobb, let's go and meet those fellas together. Pagkatapos, sa pangunguna ni Manuel Bennett at ng kanyang pangkat, 3,000 sundalo ang sumakay sa barkong pandigma at nagtungo sa hangganang pandagat. Sa daan patungo sa hangganan. Nagtanong si Manuel Bennett, bakit ang Katsumi Ninja Sect at ang Seven Gates ay napakatapang para pukawin ang Azure Dragon Hall. Napangisi si Earl Cobb, ang Katsumi Ninja Sect at ang Seven Gates ay mga pawn lang ng Sakura Country at ng Kimchi Country. Sa ibabaw, hinahamon nila ang Azure Dragon Hall, ngunit sa likod ng mga eksena, naglalaro sila ng iba pang mga laro. Anong klaseng laro? Naguguluhang tanong ni Manuel Bennett. Ang ilang mga bagay ay hindi kailangang gawing malinaw, at sapat na para sa atin na malaman ang mga ito sa ating mga puso. Tumugon si Earl Cobb, pagkatapos ay nagpatuloy, sa anumang kaso, sa isyong ito, kami sa Azure Dragon Hall ay talagang hindi maaaring umatras. At saka, dapat natin silang bigyan ng malalim na aral. Tumango si Manuel Bennett at hindi na nagtanong pa. Nilabanan ng barkong pandigma ang hangin at alon, at sa loob ng halos kalahating oras, nakarating ito sa rehiyong pandagat ng hangganan. Nakatingala. Isang barkong pandigma at isang medium-sized na cruise ship ang nakaistasyon sa isang lugar ng dagat. Ilang daang sundalo mula sa Azure Dragon Hall ang nakatayo sa barkong pandigma. Halos 1,000 tao mula sa Katsumi Ninja Sect at ang Seven Gates ang nakatayo sa cruise ship. Sa sandaling ito, ang dalawang panig ay nasa isang standoff, at ang kapaligiran ay tense. Dumating na ang Master of the Hall. Sa oras na ito, nang makita ng mga sundalo sa barkong pandigma ang pagdating ni Earl Cobb, bumalatay sa kanilang mga mukha ang isang haplos ng pananabik. Ang 4 na matandang nakatayo sa cruise ship naman ay bahagyang damilat. Itinuro ni Earl Cobb ang 4 na matandang iyon at ipinakilala sila kay Manuel Bennett, Little Brother Bennett. Itong 4 na matandang lalaki ay ang 4 na elder ng Katsumi Ninja Sect at ang Seven Gates. Leslie Franklin, Jay Katsumi, Nick Lee, at Park Sung. Ang cultivation nina Leslie Franklin at Nick Lee ay nasa Early Martial Saint, habang ang cultivation nina Jay Katsumi at Park Sung ay nasa Grandmaster Great Perfection. Naiintindihan. Tumango si Manuel Bennett, mariing nakatitig kina Leslie Franklin at Jay Katsumi. Pinandilatan din nina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ang dalawang matandang lalaki na ito, puno ng galit ang kanilang mga mata. Hindi nagtagal, ang barkong pandigma na sinasakyan ni Manuel Bennett at ang kanyang pangkat ay lumapit sa hangganan. Napasulyap si Earl Cobb sa mga sundalo sa kalapit na barkong pandigma, biglang nanlamig ang kanyang mukha. Lahat ng daan-daang sundalo ay nagtamo ng mga pinsala, marami sa kanila ang malubhang na sugatan at hindi na makatayo. Lumingon si Earl Cobb para harapin si Leslie Franklin at ang iba pa, galit na sinabi, paulit-ulit mong pinupukaw ang Azure Dragon Hall, naghahanap ka ba ng kamatayan? Tumingin si Leslie Franklin kay Earl Cobb at tumawa, Earl Cobb, hindi ko akalain na pagkatapos ka naming sugat sa huling pagkakataon, hindi ka lang bumaba, ngunit ang iyong paglilinang ay nasira pa. Gaya ng inaasahan sa batang henyo mula sa mundo ng martial arts ng East Nation, talagang kapansin-pansin. Franklin, nasira ba talaga ang cultivation ng lalaking ito?
Bulalas ni Jay Katsumi. Oo. Tumango si Leslie Franklin, ang cultivation ng taong ito ay talagang nakalusot sa martial saint realm. Gayunpaman, sa kanyang hindi matatag na aura, malamang na siya ay nagkaroon ng kanyang pambihirang tagumpay kamakailan lamang. Malamig na sabi ni Jay Katsumi, given that, we can't afford to let him live more. Kumunot ang noo ni Park Sang, kung hahayaan nating mabuhay ang lalaking ito, magiging malaking banta siya sa atin. Bahagyang sinabi ni Nick Lee, kung gayon patayin mo siya. Hahaha. Tawa ng tawa at kumpiyansa si Earl Cobb, gusto mo ba akong patayin? Subukan mo. Hayaan mo muna itong matandang humarap sa'yo. Si Park Sang ay umungal at sa isang malakas na pagtapak, lumukso patungo kay Earl Cobb, inilunsad ang kanyang pag-atake. Sa sandaling sinisingil niya sa langit. Agad na pinukaw ni Park Sang ang kanyang tunay na chi sa loob at hinampas ng palad si Earl Cobb. Ang hampas ng palad ay nagbunga ng isang malakas na puwersa at ang tunog ng pagsabog ng hangin ay umaalingaw-ngaw ng walang tigil. Sa kanyang diwa, si Earl Cobb na katatapos lang ng cultivation breakthrough at nagdadala ng mga pinsala, ay hindi maaaring maging kanyang katapat. Sa eksaktong sandali kung kailan tumama ang palad ni Park Sang. Malakas na nagsimula si Earl Cobb, nag-iwan ng natatanging footmark sa steel deck. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa Azure Light, na nagmistulang Azure Dragon na lumulutang paitaas. Pagdating sa mid-air, itinaas ni Earl Cobb ang kanyang talam ng buong lakas. Whoosh! Habang ang talam ay tumatawid sa kalangitan, ang pag-awit ng dragon ay umalangaw-ngaw, nakakabingi. Ang susunod na segundo, pumulandet. Bumulwak ang dugo. Naputol ang kanang braso ni Park Sang ng isang laslas. Nagpalabas siya ng masakit na sigaw at pinalipad, bumagsak sa cruise ship deck na may boom. Klang. Samantala, panay ang paglipag ni Earl Cobb sa deck ng barkong pandigma, ang mahabang talam sa kanyang kamay ay tumutulo pa rin ng dugo. Ang sikat ng araw ay naligo sa kanya, na ginagawang si Earl Cobb sa sandaling ito ay tila isang hindi mapigil ang Diyos ng digmaan, na naglalabas ng walang kap-oras na pangangibabaw. Mabuti. Mahusay ang ginawa ni Master. Ang mga mandirigma ng Azure Dragon Hall ay tuwang-tuwa, ang kanilang mga emosyon ay umaagos. Bagamat alam nila na ang guro ay nakalusot sa kanyang paglilinang. Ang ikinagulat nila ay ang lakas ng guro ay lumakas ng napakalaking lawak. Sa isang laslas lang ay nagawa niyang putulin ang braso ni Park Sang. Kung iisipin noong isang linggo, ang guro ay maaari lamang napigilan ang matandang lalaki na ito ng bahagya. Sa sandaling ito, sa cruise ship, paano ito posible? Ang braso ni Park Elders ay pinutol ng lalaking ito sa isang laslas lang. Maaaring ang lakas ng lalaking ito ay higit pa sa kay Park Elder. Natigilan ang mga miyembro ng Katsumi Ninja Sect at Seven Gates, sadyang hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nagulat din sina Leslie Franklin, Jay Katsumi, at Nick Lee. Sinabi ni Leslie Franklin sa isang malalim na boses, hindi ko inaasahan na ang taong ito nakakatapos lang ng cultivation breakthrough ay magkakaroon ng ganoong kabilas na pagsulong sa lakas, ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Parehong naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni na Jay Katsumi at Nick Lee. With a thrust from his blade, itinuro ni Earl Cobb si Leslie Franklin at ang iba pa at malakas na ibinalita, gusto ninyong patayin ako, tama. Halika na. Si Park Sang, na naputol ang braso, ay nagpakawala ng galit na galit, binuhat ang sarili mula sa kubyerta, at muling sumugod kay Earl Cobb. Daring to throw your life away. Malamig ang tingin sa mga mata ni Earl Cobb, very well, I'll grant your wish. Sa isang iglap, sina Earl Cobb at Park Sang ay parehong bumaril sa langit, naglulunsad ng matinding pag-atake sa isa't isa. Itinulak ni Park Sang ang kanyang panloob na tunay na chi sa sukdulan nito, ang kanyang katawan ay kumikinang sa isang nakakasilaw na asul na liwanag, iniwas niya ang kanyang kaliwang braso at hinampas ng malakas si Earl Cobb. Kabanata 464, Kabanata 464, Karapat-dapat kayong mamatay. Nagulat si Earl Cobb nang pumutok ang kanyang true chi sa loob niya.
Ang Azure Dragon Illusion ay umikot sa paligid niya, at hinawakan niya ang kanyang espada, pinutol muli ang galit na galit. Master Savage, magmadali at tumulong. Sigaw ni Leslie Franklin kay Jay Katsumi. Hoy! Tumango si Jay Katsumi, hinugot ang ninja sword mula sa kanyang baywang na may, whoosh, na tunog, pagkatapos ay tumalon ng mataas sa langit patungo kay Earl Cobb para umatake. Nakikita si Jay Katsumi na gumagawa ng kanyang hakbang. Naghahanap ng kamatayan. Nagpakawala ng dagandong si Manuel Bennett, ang kanyang true chi ay pumutok. Ang Golden Dragon Illusion ay umikot sa paligid niya habang siya ay umangat sa langit, humahabol kay Jay Katsumi. Kung hindi dahil sa pagpayag ni Earl Cobb na maghiganti at patayin si Park Sang mismo, matagal nang kumilos si Bennett. Ngayon, nang makitang gumagalaw si Jay Katsumi, natural na hindi siya makatayo. Lahat ng mula sa Katsumi Ninja Sect ay nararapat na mamatay. Masyadong malakas ang pangangibabaw at takot sa aura na inilabas ni Manuel Bennett sa isang iglap. Lahat ng tao sa eksena ay natulala sa sandaling iyon. Paanong dominante ang presensya ng batang iyon? Hindi napigilan ni Nick Lee na mapasigaw sa pagkamangha. Ang mga tao mula sa Katsumi Ninja Sect at sa Seven Gates ay napuno din ng matinding takot. Ang kanilang focus ay dati lamang kay Earl Cobb, at tuluyan nilang binaliwala si Manuel Bennett. Ngunit ngayon napagtanto nila na ang hindi kapansin-pansing batang ito ay isang master din. Sumigaw si Leslie Franklin, mag-ingat ka, Master Savage. Sa una ay sasalakayin ni Jay Katsumi si Earl Cobb, ngunit nang makita si Manuel Bennett na umaakyat sa kanya, kinailangan niyang magpalit ng direksyon at kumapit kay Bennett. Si Manuel Bennett, gayunpaman, ay pumalpak ng galit na may isang suntok. Ang matunog na dragon chant ay umalingaw sa kalangitan. Sa isang iglap. Klang! Ang suntok na pinalo ni Manuel Bennett ay bumangga ng malakas sa espadang natanggal ni Jay Katsumi, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog ng tunog na umalingaw. Ang tunay na chi ripples, bagzo ng hangin, at nagtataas ang alon ng dagat ay lumikha ng isang kamanghamanghang tanawin. Ang suntok na ibinato ni Manuel Bennett ay hindi lamang napuno ng kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan at true chi, ngunit naglalaman din ito ng kapangyarihan ng kanyang galit. Sa makatuwid, ang suntok na ito ay nakakagulat na malakas, tila malapit ng tanggean ang lahat. Orihinal na inakala ni Jay Katsumi na dahil sa kabataan ni Manuel Bennett, ang kanyang lakas ay hindi magiging napakahusay. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay katulad ni Earl Cobb. Gayunpaman, pagkatapos makipaglaban, napagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang lakas ni Manuel Bennett. Hindi man lang niya napigilan ang isang suntok na ito. Crack crack crack. Ang kanyang espada ay patuloy na pumutok, nagiging mga pira-piraso, at binaril palabas. Nakikita ang kanyang espada na hindi kayang pantayan si Manuel Bennett. Itinaas ni Jay Katsumi ang kaliwang kamay at mabilis na gumawa ng selyo. Pagpapalabas ng sunog, flame shot. Sa isang iglap. Ilang mga bowl ang apoy ang namuo sa himpapawid, binombo si Manuel Bennett. Ngunit ang suntok ni Manuel Bennett ay masyadong nangingibabaw, direktang sumasabog sa mga nagbobomba na bowl ang apoy. Paglabas ng hangin, wind blade. Si Jay Katsumi, na nakakaramdam ng labis na pagtataka, ay bumuo ng isa pang selyo ng sunod-sunod. Sa sandaling iyon, ang mga bagzo ng hangin ay umungol sa kalangitan, na nagiging ilang mga wind blades na bumaril patungo kay Manuel Bennett. Dumagundong. Hindi man lang makalapit kay Manuel Bennett ang mga wind blades na pumuputok sa kanya at agad na nabasag sa kanyang suntok. Nakita si Manuel Bennett na binasag muli ang kanyang sariling cast wind blades. Natakot agad si Jay Katsumi na nanigas. Pagpapalabas ng tubig. Tulad ng paghahanda niya upang bumuo ng isa pang selyo. Umalis ka na sa mga diskarte mo. Umungol si Manuel Bennett, ang kanyang suntok ay bumasag sa lahat ng nasa harapan niya at mabigat na damapo sa dibdib ni Jay Katsumi. Si Jay Katsumi ay nagbuga ng isang subo ng dugo at pinalipad pabalik. Sa isang boom ng isang malakas na putok. Malakas na bumagsak si Jay Katsumi sa cabin, pagkatapos ay dumausdas pababa. Kumaibot ang katawan niya ng ilang beses,
at saka siya nalagutan ng hininga. Sa barko, napatulala si Leslie Franklin, Nick Lee, at iba pa kay Jay Katsumi. Nakita nila na sinuntok ang dibdib ni Jay Katsumi, may dugong dam-anak sa lahat. Master Savage. Mr. Savage. Si Elder Savage ay isang upper ninja. Napatay siya ng isang suntok lang. Paano ito? Paano naging napakalakas ng East Nation na ito? Si Leslie Franklin, Nick Lee at iba pa ay napasigaw sa gulat, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Holy shit, ang bastos talaga ng lalaking ito. Nakakatakot lang, pinatay niya ang matandang ito sa isang suntok lang. Niloloko ko lang siya kanina, hindi naman niya ako susuntukan diba? Sa barkong pandigma, ang mga sundalong iyon na hindi pa nakikitang kumilos si Manuel Bennett noon ay pawang sumisigaw sa pagkamangha. Ang kanilang mga titig kay Manuel Bennett ay hindi na mapagpakumbaba, sa halip ay puno ng malalim na paggalang at paghanga. Para naman sa mga sundalong nasa labanan kagabi, hindi na nila ito nakakagulat. Gayunpaman, tulad ng sabog ni Manuel Bennett na pinatay si Jay Katsumi sa isang suntok. Sa malayong kalangitan, hinampas din ni Earl Cobb si Park Sung sa kalahati ng isang stroke. Klang! Klang! Sa patuloy na paglipag ni na Manuel Bennett at Earl Cobb sa deck, ang eksena ay biglang bumagsak sa isang katahimikan na parang kamatayan mismo. Sa sandaling ito, sina Manuel Bennett at Earl Cobb ay kumikinang ng ginintoang at Asher na liwanag ayon sa pagkakasunod-sunod, kasama ang Golden at Asher Dragon na umiikot sa kanila, tulad ng dalawang maladyos na laban ng dragon, na nagpapakita ng pambihirang dominasyon. Mahusay na trabaho, Kuya Bennett. Tawa ng tawa si Earl Cobb. Ngumiti rin si Manuel Bennett, na nagsasabing, magandang trabaho, Kuya Cobb. Anak, hindi ka maaaring taga-Asher Dragon Hall, tama ba? Ano ka ba talaga? Ang Katsumi Ninja Sect ay walang hinaing sa iyo. Bakit mo gustong patayin ang mga tao ng Katsumi Ninja Sect? Pinandilatan ni Leslie Franklin si Manuel Bennett, na nagpakawala ng galit na dagandong. Ibinaling ni Manuel Bennett ang kanyang ulo kay Leslie Franklin, determinadong sinabi, "Old fella, tinatanong mo kung bakit gusto kong patayin ang iyong mga tao mula sa Katsumi Ninja Sect. Una, ikaw at ako, pareho tayong taga-East Nation. Pumunta dito ang Katsumi Ninja Sect mo para mang-provoke, dapat patayin sila. Pangalawa, ang aking nakababatang kapatid na babae at ang iyong Katsumi Ninja Sect ay may malalim na puot. Ang bawat isa sa iyong mga tao mula sa Katsumi Ninja Sect ay karapat-dapat na mamatay. Sino ang little sister mo? Kumunat ang noo ni Leslie Franklin at nagtanong. Ako ito. Humakbang si Prajna Bates, tinitigan niya si Leslie Franklin na may mga mata na puno ng puot. Lalong kumunat ang noo ni Leslie Franklin, seryosong sinabi, Miss, hindi ko alam kung kailan ka na-offend ng ating Katsumi Ninja Sect. Nang magsasalita na sana si Prajna, sinenyasan siya ni Manuel Bennett na huwag na. Pinakamabuting huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ni Prajna bago magdeklara ng buong digmaan sa Katsumi Ninja Sect upang maiwasan ang anumang gulo para kay Prajna. Nagawa ni Prajna na lunukan ang kanyang puot at galit, hindi na nagsalita pa. Sina Earl Cobb at Emma Cobb ay tila may naramdaman. Gayunpaman, hindi na nagtanong pa, nagbabalak na magtanong pagkatapos ng lahat. Tinitigan ni Manuel Bennett si Leslie Franklin, malamig na nagsalita, Old fella, hindi na kailangan ng anumang talakayan. Sa madaling salita, wala sa inyo mula sa Katsumi Ninja Sect ang mabubuhay ngayon. Siyempre, balang araw, kukunin ko ang kapatid ko at sasalakayin ang Katsumi Ninja Sect ninyo, lilipulin kayong lahat. Baka. Umungol si Leslie Franklin, biglang sumibol ang kanyang aura, nababalot ng nakakasilaw na itim na liwanag. Ang kanyang kulay abo-puti na buhok ay lumipad na ligaw, at ang kanyang itim na kimono ay lumipad din sa hangin. Mabangis siyang sumigaw, anak, masyado kang mayabang, kahit na maglakas loob na sabihin na gusto mong lipulin ang ating Katsumi Ninja Sect. Ano ka sa tingin mo? May ganyan ka bang lakas? Ipapaalam ko sa iyo kung gaano kabigat ang presyo ng kayabangan. Hindi pa bumabagsak ang boses. Boom! Direktang binasag ni Leslie Franklin ang steel deck sa ilalim ng kanyang mga paa,
ang kanyang katawan ay pumailanglang sa langit, na umaakay patungo kay Manuel Bennett. Kabanata 465, Kabanata 465, Hindi makayanan ang isang putok. Gusto mong malaman ko ang halaga ng kayabangan? Sige, subukan natin. Si Manuel Bennett ay umungal ng malakas, dinurog ang bakal na kubyerta sa ilalim ng kanyang paa, at pumailan lang sa langit na parang Golden Dragon, na umaakay patungo kay Leslie Franklin. Mga kapatid, patayin mo sila para sa akin. Inihagis din ni Earl Cobb ang kanyang mahabang kutsilyo at sinugod si Nick Lee. Patayin! 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 Mahigit 3,000 sundalo ng Asher Dragon Hall din ang umungal at sumugod sa mga tao ng Kotsumi Ninja Sect at ang Seven Gates. Haha, magkakaroon na naman ako ng magandang laban bilang Buddha. Tawa ng tawa si Barden Bard, hawak ang Dragon Pattern Zen Staff, at umabant. Sina Lily Teasdale, Frojna Bates, at Emma Cobb ay magkasama ring sumabak sa labanan. Isang malaking digmaan ang biglang sumiklab. Sa sandaling ito, sa kalangitan sa itaas ng rehiyong pandagat, Sevenfold Broken Killing Feast. Si Nick Lee ay nagpalabas ng nakasisilaw na pulang ilaw, umungal, at pinasabog ang kanyang kamao kay Earl Cobb. Bang! 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 Habang tumatama ang kanyang kamao, sunod-sunod na pagsabog ng kapangyarihan, bawat isa ay mas marahas kaysa sa nauna. Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang mga tinig na kulog. Sakto namang pinakawalan ng kamao ni Nick Lee. Iniusog ni Earl Cobb ang kanyang mahabang kutsilyo ng buong lakas, na hamawa ng malakas. Asher Dragon Battle Blade Technique. Mag-swipe. Isang hiwa ang tumama na parang kulog, na may tunog ng mga dragon na umaatungal at umaalingaw-ngaw. Ang kapaligiran ay parang isang punit na tela, na gumagawa ng isang nakakatusok na tunog. Sa isang iglap, klang! Nagbanggaan ang kutsilyo at kamao, lumikha ng isang nakakagulat na eksena. Ang totoong chi ay lumundag, at ang apoy ay lumipad sa lahat ng direksyon. Hinahampas ang mga alon sa langit. Naisip ni Nick Lee na kahit na hindi niya mapatay si Earl Cobb sa suntok na ito, masusugatan man lang siya nito. Pagkatapos ng lahat, si Earl Cobb ay hindi katugma para sa kanya 1 linggo lamang ang nakalipas. Ngunit sa paghaharap na ito, biglang nagbago ang mukha ni Nick Lee, at nakaramdam siya ng mas nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi. Kamakailan lang ba nasira ang cultivation ng taong ito? Talaga bang malampasan ng kanyang lakas ang kanyang sarili? Imposible. Talagang imposible. Kung paanong natulala si Nick Lee. Whoosh! Nabasag ng kutsilyo ni Earl Cobb ang kamao ni Nick Lee at mabangis na nilaslas ang kanyang dibdib. Ah! Sumigaw si Nick Lee at lumipad pa atras. Ilang beses siyang sumilip sa himpapawid at tuloy-tuloy na lumapag sa ibabaw ng dagat. Napasulyap siya sa kanyang dibdib, at naging malungkot ang kanyang mukha. Nakita niya ang isang malalim na sugat, halos 12 sentimetro ang haba, sa kanyang dibdib, na napunit sa kanyang laman, na nagpapakita ng buto sa ilalim. Sa sandaling ito, tuloy-tuloy din ang paglapag ni Earl Cobb sa ibabaw ng dagat. Nick Lee stared at him with gritted teeth and said, "Kakapasok mo pa lang sa Martial Saint Realm, paano ka naman magiging kalaban ko?" Tumangala siya kay Nick Lee at malakas na sinabi, "Nick Lee, nakarinig ka na ba ng matandang kasabihan mula sa aking East Nation?" Ano? Kumunat ang noo ni Nick Lee at nagtanong. Sinabi ni Earl Cobb, "Sa ating East Nation, mayroong isang matandang kasabihan, ang isang tao ay dapat tingnan muli pagkatapos ng 3 araw." Say, nasabi ko na sa iyo ang isa pang malalim na kasabihan. Kung sasabihin ninyong mga taga-kimchi country na kayo ang gumawa ng kasabihang ito, hindi ito magiging maganda. Bastos. Si Nick Lee ay galit na galit sa kahihiyan, at ang kanyang figure ay kumislap. Tumakbo siya sa kabila ng dagat, umaakyat patungo kay Earl Cobb. Mabangis na sinabi ni Earl Cobb, "Matanda, ang sama ng loob mula sa pananakit mo sa akin noong nakaraan ay masusuklian ka ng interes ngayon." With that, humakbang pasulong si Earl Cobb at umangkas din. Patuloy na sinampal ni Nick Lee si Earl Cobb. Si Earl Cobb naman ay walang tigil sa paghampas ng mahabang kutsilyo, tinadtad si Nick Lee.
Nagpalipat-lipat ang dalawang lalaki sa ibabaw ng dagat, patuloy na nag-aaway. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng pagsabog sa ibabaw ng dagat. Sunod-sunod na hinahampas ang mga alon sa langit. Kahit na si Earl Cobb ay nakalusot pa lamang sa Martial Saint Realm, nadurog ng kanyang makapangyarihang blade technique si Nick Lee. Kaya, sa panahon ng kanilang labanan, si Nick Lee ay dumanas ng tuloy-tuloy na mga pinsala, na may maraming madugong sugat na lumilitaw sa kanyang katawan, na mukhang lubhang trahedya. Lalong naging matindi ang labanan ng dalawa sa rehiyong pandagat na ito. Noong panahong nasa matinding labanan sina Earl Cobb at Nick Lee. Sa malayong ibabaw ng dagat, sina Manuel Bennett at Leslie Franklin ay lumalaban na ng higit sa 10 galaw. Mahigit 10 galaw lang iyon, at ang katawan ni Leslie Franklin ay natatakpan ng mga sugat na patuloy na umaagos ang dugo. Sa oras na ito, si Manuel Bennett at Leslie Franklin ay nakatayo ng higit sa 30 metro ang pagitan, na nakaharap sa isa't isa. Ang mga alon ng dagat sa paligid ay lumundag, na gumagawa ng dumadagandong na tunog. Huff! Huff! Umapaw ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Leslie Franklin, hawak ang isang sirang ninja sword sa kanyang kamay, at humihinga ng malalim. Kahit mahigit 10 galaw lang ang laban nila, dehado na siya. Wala pang 10 minuto. Nakatanggap na siya ng matinding pinsala. Sa kabilang banda, ang batang East Nation ay nanatiling hindi nasaktan. Galit na galit siya at naguguluhan. Anong kaharian ang nililinang ng batang ito? Gaano kalakas ang lakas ng batang ito? Bakit hindi siya makakita sa kanya? Tumayo si Manuel Bennett habang nasa likod ang kanyang mga kamay at mahinang nagsabi, "Hindi ba ikaw ay isang elder ng Katsumi Ninja Sect? Hindi ba ang iyong Katsumi Ninja Sect ay kilala bilang ang nangungunang pangkat ng ninjutsu sa Sakura Country? Nasaan ang iyong ninjutsu? Ipakita mo sa akin." Galit na sumigaw si Leslie Franklin, "Anak, huwag kang masyadong mahiyain. Kapag ginamit ko ang aking ninjutsu, darating ang oras ng iyong kamatayan." Talaga? Mapaglarong ngumiti si Manuel Bennett at nagsabi, "Bueno, tingnan ko kung gaano kalakas ang iyong ninjutsu. Anak, bantayan mong mabuti." Tumapak si Leslie Franklin sa lupa at mabilis na gumawa ng mga seal gamit ang kaliwang kamay. Kasanayan sa pagtakas sa tubig, buhawi ng tubig. Splash! Sa isang iglap, biglang tumaas ang malalaking alon mula sa langit, na parang nag-uugnay sa langit at karagatan, at gamulong patungo kay Manuel Bennett. Nakikita ang malalaking alon na pumapasok. Hinuyam ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamao, dahan-daang itinaas, at buong lakas na hinampas ito ng malakas. Boom! Sa sunod-sunod na pagsabog, biglang sumabog ang malalaking alon na iyon, na naging mga patak ng ulan sa langit at bumuhos. Yun lang. Dahan-daang binawi ni Manuel Bennett ang kanyang kamao at bahagyang umiling sa pagkabigo. Naisip niya na ang ninjutsu ng Katsumi Ninja Sect ay magiging makapangyarihan. Pero ngayong nakita niya ito, wala na itong kakaiba. Paglabas ng sunog pasabog na Flame Tiger. Sa isang kisap mata, dagandong. Isang naglalagablab na higanteng tigre ang namuo at umungal, tumakbo ng ligaw sa dagat at humahanggos patungo kay Manuel Bennett. Mawala. Nang malapit nang tumilapon ang apoy na higanteng tigre, bahagyang nagsalita si Manuel Bennett, ang kanyang kaliwang kamay sa likod at isang malakas na sampal ang lumabas. Boom! Nabasag ang apoy na higanteng tigre bago pa man ito nakalapit kay Manuel Bennett, naging mga kislap ng apoy na kumalat sa kalangitan. How could this? Tumingin si Leslie Franklin kay Manuel Bennett na may gulat na ekspresyon, at tuluyang nawalan ng malay. Bakit naging marupok ang kanyang mapagmataas na ninjutsu sa harap ng batang ito? Bakit? Ano sa lupa ang dahilan? Ang katotohanan na siya ay isang upper ninja at isang kilalang master ng ninjutsu sa Sakura Country. Kailangan ba talaga siyang matalo sa isang bata mula sa East Nation ngayon? Ito ay magiging isang malaking kahihiyan. Tapos na ba? Kumunot ang noo ni Manuel Bennett at sinabing, "Kung tapos na, it's my turn." Anak, huwag kang masyadong mahiyain. Umungol si Leslie Franklin at muling bumuo ng mga seal.
Paglabas ng kidlat malangit na kulog. Hindi pa bumabagsak ang boses. Boom! Dumagundong ang mga tunog sa kalangitan. Kabanata 466, Kabanata 466, Divine Dragon 9 Claws. Noon lamang, isang serye ng mga purple na wild thunders ang namuo at nahulog mula sa langit, na tumama kay Manuel Bennett. Ito ba ang lightning technique sa iyong ninjutsu? Masyadong mahina. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pamamaraan ng kidlat. Habang nagsasalita siya, ang gintong kulog ay pumutok sa palad ng kaliwang kamay ni Manuel Bennett. Break! Sinabayan pa ng mahinang sigaw. Sinampal ni Bennett ang langit. Boom boom boom! Ang mga gintong kulog ay dumagsa sa kalangitan at agad na binasag ang paparating na purple na wild thunders. Ang mga ilaw ay kumikislap, ang mga agos ng kuryente ay kumikislap, ang mga alon ng dagat ay lumundag sa langit, na nabighani sa lahat ng nakikipaglaban sa malayong barko. Nakikita ang kanyang tatlong magagaling na ninjutsu technique na sunod-sunod na natalo ni Manuel Bennett. Nanginginig si Leslie Franklin, at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Anong klaseng tao itong batang ito? Paano siya naging napakalakas? Matapos basagin ang mga lilang kulog, binawi ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at umiling, mukhang limitado ang iyong lakas dito. Sige, hindi na ako makikipaglaro sa iyo. Mas mabuting tapusin na kita agad. Dahil doon, humakbang pasulong si Manuel Bennett, at ang kanyang figure ay naging isang stream ng liwanag, nagmamadaling patungo kay Leslie Franklin. Nang makita ito, agad na pinatatag ni Leslie Franklin ang kanyang isip at nagpatuloy sa pagbuo ng mga hand seal. Paglabas ng lupa, Thousand Layer Mountain. Sinabayan pa ng malakas na sigaw. Rumble, rumble, rumble. Biglang tumaas ang mga bundok mula sa dagat, na dumidiin ng husto patungo kay Manuel Bennett. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Manuel Bennett. Hindi siya huminto bagkus ay nagpatuloy siya sa paghampas, sunod-sunod na suntok. Bang bang bang. Tulad ng nakikita, ang mga bundok na dumidikit sa kanya ay nabasag na parang mga bula sa bawat suntok. Nakikita si Manuel Bennett na palapit ng palapit. Lalong nabalisa si Leslie Franklin. Hindi na siya nang ahas na baliwalain ang anumang bagay, itinaas ang kanyang kaliwang kamay at patuloy na bumubuo ng mga selyo ng kamay. Paglabas ng tubig, Water Murder Array. Pagpapalabas ng sunog, Fire Flame Array. Paglabas ng kidlat, Array ng langit na kulog. Earth Release, Earth Rock Array. Sa isang iglap. Tubig, apoy, kidlat, lupa, apat na magagandang hanay na pinalapot sa hugis, mabigat na nakapalibot kay Manuel Bennett sa loob. Matapos mabuo ang apat na magagaling na hanay, sila ay direktang sumambulat na may nakakatakot na kapangyarihang pumatay at mapanirang puwersa. Ang mga buhawi ng dagat ay lumundag sa kalangitan at pumihit paitaas. Ang mga alon ng apoy ay bumulaga at nasusunog paitaas. Ang mga kulog ay galit na hamampas at pinigilan pataas. Sunod-sunod na tumaas ang mga bundok, pataas ng pataas. Ang pag-atake mula sa apat na mahusay na hanay na ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot, na dumurog kay Manuel Bennett mula sa lahat ng direksyon. Pagharap sa pagkubkob ng apat na mahusay na hanay na ito. Walang pakialam ang ekspresyon ni Manuel Bennett, malamig at walang takot ang kanyang mga mata. Agad niyang pinakilos ang tunay na chi sa kanyang katawan sa sukdulan, nagpadyak ng husto, nagpalabas ng dagandong. Nine Heavens Dragon's Fury. Ungol, dagandong, dagandong. Ang mga awit ng dagandong ng dragon ay umalangaw-ngaw sa buong dagat, na ikinagulat ng lahat na naruroon. Maraming tao sa barko ang napalingon sa rehiyong ito ng dagat, lahat sila natulala. Noon lamang, siyam na gintong anino ng dragon ang umungal mula sa katawan ni Manuel Bennett, galit na bumagsak sa nakapalibot na apat na magagandang hanay. Boom boom boom. Sa ilalim ng baliw na epekto ng siyam na anino ng gintong dragon. Ang mga pag-atake mula sa apat na mahusay na hanay ay sumabog at gumuho ng sunod-sunod. Ang apat na magagaling na hanay na iyon ay sumabog din at sunod-sunod na gumuho, hindi nakayanan ang epekto ng siyam na Golden Dragon Illusions.
Nang makitang kahit ang apat na magagaling na hanay ay hindi mabitag si Manuel Bennett. Halos mabaliw si Leslie Franklin. Tao pa ba ang batang ito? Ang ganitong lakas ay maaaring maging kapantay ng mga espesyal na ninja. Hindi na siya naglakas loob na mag-alinlangan pa, hinawakan ng magkabilang kamay ang sirang ninja sword at sumugod kay Manuel Bennett. Talagang hindi maaaring hayaan ang batang ito na masira ang mahusay na hanay. Kailangan natin siyang patayin bago siya makalabas. Sa isang iglap, lumapit si Leslie Franklin sa mahusay na hanay. Noon lang ay malapit ng gumuho at sesabog ang huling layer ng mahusay na hanay. Marahas niyang tinapakan ang kanyang paa, lumulutang ang kanyang katawan na parang lawin. Halos agad-agad, pinakilos niya ang lahat ng true chi sa kanyang katawan sa sukdulan, sabay-sabay na isinaaktibo ang apat na ninjutsu, at pagkatapos ay nilaslas ang kanyang espada kay Manuel Bennett. Mamatay. Mag-swipe. Ang slash na ito ay sobrang nakakatakot at nakakatakot sa sukdulan. Napunit ang hangin, at nahati ang naglalakihang alon. Ang mga katangian ng tubig, apoy, kulog, at lupa ay idinagdag sa ninja sword, na tumama ng husto kay Manuel Bennett. Tumangala si Manuel Bennett sa langit, ang kanyang mga mata ay malamig at mabangis, at sinabi sa isang matunog na boses, "Matanda, ikaw ang dapat mamatay." Habang nagsasalita siya, itinaas ni Manuel ang kanyang kanang kamay, ibinaluktot ang kanyang mga daliri, at kumamo sa langit sa itaas. Banal na Dragon 9 Claws. Umuungol. Isang dragon chant ang muling tumunog sa ibabaw ng dagat. Isang higanteng golden claw, na parang totoong dragon claw, ang humawak sa pababang espada ni Leslie Franklin. Ang dragon claw ay nagsisiyasat, pinupunit ang langit, at dinudurog ang lahat. Ito ay isang kasamang claw technique sa Nine Heavens Dragon Controlling Sutra. Bihira itong gamitin ni Manuel tuwing weekdays, pero ngayon gusto na niyang subukan ito. Sa ngayon, hindi lamang niya nilayo na pagbutihin ang kanyang paglilinang at lakas kundi pati na rin palakasin ang bawat martial art at walang kamatayang kasanayan na kanyang nililinang. Ito ang lahat para sa paghahanda sa paghakbang sa Sakura Country balang araw. Sa isang iglap, boom! Ang ninja sword na pinutol ni Leslie Franklin ay direktang nabasag, naging isang tambak ng scrap na bakal na tumalsik sa paligid. Matapos basagin ang ninja sword, nagpatuloy ang pag-akyat ng kuko ni Manuel at agad na sinalo ang lalamunan ni Leslie Franklin. Si Leslie Franklin ay nagpakawala ng masakit na sigaw at umungol, "Anak, hindi mo ako mapapatay. Ako ang elder ng Katsumi Ninja Sect. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawala ng Katsumi Ninja Sect. Hindi lang ikaw, lahat ng tao sa paligid mo ay magkakaroon lang ng isang paraan para mamatay. Tinatakot mo pa rin ako sa dulo." Lalong nanlamig ang mga mata ni Manuel, at mabangis niyang sinabi, "Matanda, una ka lang. Hindi magtatagal bago ko ipadala ang lahat mula sa Katsumi Ninja Sect para samahan ka." Ang mga salita ay hindi nahulog. Basag. Isang kaluskos ang narinig. Ang leeg ni Leslie Franklin ay direktang nabali, at nawalan siya ng hininga sa isang iglap. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi makapaniwala si Leslie Franklin na totoo ito. Nakatitig siya ng may takot at ayaw niyang mga mata, hindi naniniwalang may nang-ahas na pumatay sa kanya. Siya ang elder ng Katsumi Ninja Sect. Isang malakas na upper ninja sa mundo ng shinobi. Napakataas ng katayuan niya. Ngunit ang batang ito ay naglakas loob na patayin siya. Matapos pilipitin ang leeg ni Leslie Franklin, marahas na umindayog ang kanang kamay ni Manuel. Ang bangkay ni Leslie Franklin, tulad ng isang sandbag, ay itinapon sa deck ng cruise ship, na gumawa ng mapurol na impact sound. Sa isang iglap, lahat ng tao sa barko ay nakatingin sa pagtataka, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, habang nakatingin sila kina Manuel Bennett at ang Leslie Franklin sa deck. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagkagulo ang barko. Diyos ko! Ang elder ng Katsumi Ninja Sect. Isang tunay na upper ninja. Ang pinatay ng batang ito. Nakakatakot ang batang ito. Hindi ka pani-paniwalang malakas. Ngayon kumbinsido na ako.
Ang batang ito ay mas malakas pa sa Master of the Hall. Dati, Master of the Hall ang idol ko. Ngayon may isa na akong idol. Si Mr. Bennett. Nagulat ang mga mandirigma ng Azure Dragon Hall at pinag-usapan ito. Gayunpaman, ang mga mandirigma na nakakita ng lakas ni Manuel Bennett kagabi ay nagulat, ngunit hindi na nila ito nakitang kakaiba. Pagkatapos ng lahat, ang sect leader ng Divine Martial Sect ay pinatay din ng binatang ito, at ang kanyang pagkamatay ay hindi mas mahusay kaysa kay Leslie Franklin. Kabanata 467, Kabanata 467, ganap na kumbinsido ni Mildred. Si Barden Bard, hawak-hawak ang kanyang staff ng Zen na may bahid ng dugo, ay ngumisi at sinabing, Brother Bennett, alam kong ikaw iyon. Palagi kang napakalakas. Tumingin din si Lily Tisdale kay Manuel Bennett na puno ng respeto ang mukha. Ito ang dahilan kung bakit handa siyang sundan ng lalaking ito. Ang taong ito ay sapat na makapangyarihan, at siya ay lumalaki ng mabilis. Ang pagsunod sa kanya, makakamit din niya ang tagumpay pagkatapos ng tagumpay at mamuhay ng walang pagsisisi at napakatalino na buhay. Napatitig si Emma Cobb kay Manuel Bennett, nanginginig ang kanyang maselang katawan, muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bumantong hininga siya sa kaloob-looban, mukhang nagustuhan niya talaga ang lalaking ito. Sa sandaling ito, tumayo si Manuel Bennett sa ibabaw ng dagat, ibinaling ang kanyang ulo kay Prajna Bates, at malakas na nagtanong, Prajna, niloko ka ba ng iyong kapatid sa pagkakataong ito? Hindi. Malakas na umiling si Prajna Bates, namumula ang kanyang mga mata. Naantig siya, nagpapasalamat, hinangaan, at natupad din ang pakiramdam ng paghihiganti. Kung tutuusin, malaki ang naging bahagi ni Leslie Franklin sa massacre sa kanyang pamilya noon. Nagpatuloy si Manuel Bennett, Prajna, simula pa lamang ito ng ating paghihiganti. Susunod, isasama kita para sirain isa-isa itong tinatawag na Top Ninja Factions. Okay. Mariing tumango si Prajna Bates, hindi na napigilan ang mga luhang tumulo sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang natitirang mga tao mula sa Katsumi Ninja Sect at Seven Gates ay ganap na natakot. Patay na si Elder Franklin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano magiging napakalakas ng batang ito? Kahit si Elder Franklin ay hindi niya kakampi. Kahit ang pinakamalakas nating Elder Franklin ay patay na. Tapos na tayo. Ang mga natitirang tao ay nanginag, ang kanilang mga tingin kay Manuel Bennett ay puno ng takot. Ngunit, sa sandaling ito, ikaw matandang umutot, mamatay ka. Isang dagandong ang nagmula sa malayong bahagi ng karagatan. Napalingon ang lahat sa direksyong iyon. Nakita nila si Earl Cobb, tulad ng isang dragon na umaangat mula sa kailaliman, pumailang lang sa langit, naglalaslas ng kanyang espada patungo kay Nick Lee. Whoosh! Ang espada ay umindayog, nagpapakilos sa mga alon at kumikinang ng maliwanag. Ang lakas ng espada ay mabangis na nangingibabaw. Hindi ganoon kabilas. Si Nick Lee ay nagpakawala ng dagandong, ang kanyang true chi ay lumakas habang siya ay sumuntok pataas upang salubungin ang pag-atake. Sa isang iglap, boom! Nagsagupaan ang espada at kamao, nabasag ang langit, na nagdulot ng kaguluhan sa karagatan. Ang tunay na chi ay sumabog, ang bagsaw ng hangin ay tumawid, at ang mga alon ng dagat ay napakalaki. Ang susunod na segundo, thud! Diretsyong pinutol ng espada ni Earl Cobb ang kanang braso ni Nick Lee. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni Nick Lee, sinusubukang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Ang espada, matapos putulin ang braso ni Nick Lee, ay patuloy na humahampas sa kanyang dibdib. Sinabayan ng huling hiyawan, nahiwa ang dibdib ni Nick Lee, bumuhos ang dugo. Kumapit siya sa talim na may galit at desperado na tingin kay Earl Cobb, puno ng panghihinayang ang mga mata. Tuloy-tuloy na lumapag si Earl Cobb sa ibabaw ng dagat, pagkatapos ay binawi ang kanyang espada. Boom! Si Nick Lee ay bumagsak ng husto sa lupa, patay na walang pag-aalinlangan. Patay na rin si Kuya Lee. Patay na rin si Elder Lee. Tapos na. Tapos na talaga tayo.
Ang natitirang mga tao mula sa Seven Gates ay bumulala sa gulat, lubos na walang pag-asa. Si Lily Teasdale, Barden Bard, Prajna Bates, at Emma Cobb ay naglunsad ng huling pag-atake sa mga tao mula sa Katsumi Ninja Sect at sa Seven Gates. Maya-maya, lahat ng mga tao mula sa Katsumi Ninja Sect ay pinatay. Ilang tao na lang mula sa Seven Gates ang natira. Kabog, kabog, kabog. Ang ilang natitirang mga tao mula sa Seven Gates ay lumuhod lahat sa lupa, nagmamakaawa para sa awa. Nagkamali kami. Huwag mo kaming patayin, iligtas mo kami. We won't dare to come here again, we won't dare. Pakitawarin mo kami. Ang mga natitirang individual na ito ay humihikbi, lahat sila ay natakot na walang sense. Spare you. Bullshit, damahin mo ang awa ng Buddha. Itinaas ni Barden Bard ang kanyang Zen staff, handang lumaban. Tahan na, little brother Bard. Sa sandaling ito, lumukso si Earl Cobb sa barko. Tumalon din si Manuel Bennett. Kuya Cobb, anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Barden Bard. Sinabi ni Earl Cobb, ang pagpatay sa mga talunan na ito ay walang kabuluhan. Mas mabuting hayaan silang bumalik at maghatid ng mensahe. Inalis ni Barden Bard ang kanyang Zen staff at sinabing, sige, kahit anong sabihin mo, Kuya Cobb. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng miyembro ng Katsumi Ninja Sect ay napatay. Ngayon ay ilang walang kwentang mandirigma na lamang mula sa Seven Gates ang natitira. Kung pakakawalan sila o hindi ay hindi mahalaga. Tumango si Earl Cobb, pagkatapos ay malamig na tumingin sa mga natitirang mandirigma mula sa Seven Gates. Malakas niyang sinabi, maaari kitang bitawan, ngunit kailangan mong maghatid ng mensahe para sa akin. Nakikinig kami. Maghahatid kami ng anumang mensahe. Ang ilang natitirang mga mandirigma ng Seven Gates ay nagsalita, na desperadong yumuko. Mataimtim na sinabi ni Earl Cobb, sabihin sa iyong mga nakatataas na itigil ang mga maliliit na panlilinlang na ito. Kung maglakas loob silang magpadala ng mas maraming tao, papatayin ko ang kasing dami nila. Gusto kong makita kung gaano karaming tao ang maaari nating patayin. Tama, 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 sisiguraduhin naming may hahatid ang mensahe. Takot na takot ang isa sa mga lalaki kaya panay ang tango. Umalis ka dito. Ikanaway ni Earl Cobb ang kanyang kamay, at pagkatapos ay bumalik ang lahat sa kanilang barkong pandigma. Di nagtagal, ang natitirang mga mandirigma ng Seven Gates ay umalis sa maritime region sakay ng kanilang cruise ship. Pagkaalis ng mga lalaking ito, naglabas si Manuel Bennett ng mga pilak na karayom at pinagaling ang lahat ng sugatang Asher Dragon Hall Warriors. Tumingin si Earl Cobb sa mahigit 3,000 mandirigma at malakas na nagtanong, ngayon, kinikilala mo ba ang aking little brother Bennett? Tinatanggap namin. Sabay-sabay na tugon ng lahat ng mandirigma. Pagkatapos ng labanang ito, nakita nila si Manuel Bennett na may sariwang mga mata at taos-pusong kinilala ang kanyang husay. Ngayon, handa ka bang tumanggap ng patnubay mula sa aking little brother Bennett? Tanong ulit ni Earl Cobb. Payag kami. Ang bawat mandirigma ay muling tumugon ng sabay-sabay. Ang pagtanggap ng patnubay mula sa isang malakas na mandirigma ay parehong kanilang karangalan at kanilang pagkakataon. Tiyak na gusto nilang pahalagahan ito. Napakagaling. Tumawa si Earl Cobb at sinabing, bumalik na tayo sa isla. Pagkatapos, lumipad ang barkong pandigma, patungo sa East Island. Sa daan, inakbayan ni Earl Cobb ang balikat ni Manuel Bennett at tinanong, Little Brother Bennett, ano ang sinabi mo tungkol sa babaeng Prajna Bates at sa Katsumi Ninja Sect na may hinaing, tungkol saan iyon? Si Ivana Cobb ay tumingin din ng mausisa kay Manuel Bennett. Lumingon si Manuel Bennett para tingnan si Prajna Bates, humihingi ng pahintulot nito. Tumango si Prajna Bates. Noon lamang sinabi ni Manuel Bennett sina Earl Cobb at Ivana Cobb tungkol sa nakaraan ni Prajna Bates. Matapos marinig ang tungkol sa nakaraan ni Prajna, naging malungkot ang mga ekspresyon ni na Earl Cobb at Ivana Cobb. Yung mga asong Moldita, gumawa talaga sila ng mga kabangisan. Ikinuyom ni Earl Cobb ang kanyang kamao at hinampas ang kanyang dibdib, sinabing, Little Brother Bennett, kung gusto mong ipaghiganti ang babaeng Prajna Bates sa hinaharap, ipaalam sa akin.
Magdadala talaga ako ng mga tao para tumulong. Okay. Masiglang tumango si Manuel Bennett. Salamat, Kuya Cobb. Pinunasan ni Prajna ang kanyang mga luha at nagpasalamat sa kanila. Niyakap ni Ivana Cobb si Prajna na may luhang mga mata at marahang sinabi, Prajna, huwag kang mag-alala, tiyak na maghihiganti kami para sa iyo. Oo, salamat sa lahat. Tumango si Prajna sa kanyang ulo, malalim na naantig. Pagkatapos bumalik sa East Island, nagsimulang payuhan ni Manuel Bennett ang Asher Dragon Hall Warriors. Gayunpaman, ang mga mandirigmang ito ay malinaw na may iba't ibang katawan, paglilinang, talento, at pangunawa. Kaya't hindi niya itinuro sa kanila ang mga partikular na malalim na bagay, ngunit ilang mga trick lamang na maaaring mabilis na mapataas ang lakas ng labanan. Siyempre, tinuruan din sila ni Manuel Bennett ng pinasimpleng bersyon ng 8-9 Profound Art para palakasin ang kanilang katawan. Sa makatuwid, sa isang araw lamang. Ang paglaki ng mga mandirigmang ito ay napakabilis, at ang bawat mandirigma ay lubos na umunlad. Kabanata 468, Kabanata 468, tumawag si Boris Moore. Sa takip silim. Lubog na ang araw, at sumapit na sa kanila ang gabi. Isang bonfire party ang ginanap sa beach para salubungin si Manuel Bennett at ang iba pa bilang mga bisita sa Asher Dragon Hall. Ang mga mandirigma ay nag-iiho at nagsasaya. Si Earl Cobb, na may hawak na bote ng serbesa, tumunog ang mga bote ni Manuel Bennett, humigop, at humahangang nagsabi, Little brother, ikaw ay tunay na kahanga-hanga. Sa isang araw, ang iyong payo sa aking mga kapatid ay nagkakahalaga ng 1 taon ko. Humigop ng beer si Manuel Bennett at nakangiting sinabi, Kuya Cobb, nagpapalabis ka. Hindi ito exaggeration. Umiling si Earl at sinabing, ngayon lang, nakipag-sparring ako sa iilan sa mga kapatid ko, at talagang napakaganda ng kanilang improvement. Kaya, mayroon akong hindi magandang kahilingan. Tumawa si Manuel, Kuya Cobb, magkapatid tayo, sabihin mo lang ang kailangan mo. Napangiti si Earl Cobb at sinabing, Little brother, paano kung maging coach ka namin sa Asher Dragon Hall? Coach. Umiling si Manuel at sinabing, ipapasa ko yan, hindi na ako madalas bumisita dito, ayoko namang pigilan ang mga kapatid sa Asher Dragon Hall. Hoy, hindi magiging problema yan. Ikanaway ni Earl Cobb ang kanyang kamay at sinabing, Little brother, hindi kita iiwan sa isla. Alam kong nakatadhana ka sa mga magagandang bagay, tiyak na hihigit pa sa akin ang iyong mga tagumpay sa hinaharap. Kaya, iniisip ko, kapag may oras ka sa hinaharap, maaari kang pumunta paminsan-minsan at magbigay ng payo sa mga kapatid ko sa Asher Dragon Hall. Nang hindi nabigyan ng pagkakataon si Manuel na tumanggi, kumuha si Earl Cobb ng certificate na kasing laki ng palad at iniabot kay Manuel. Little brother, ito ay isang sertipiko mula sa Asher Dragon Hall. Hanggat mayroon kang sertipiko na ito, ang mga kapatid ng Asher Dragon Hall na matatagpuan sa buong East Nation ay susunod sa iyong mga utos. Bukod dito, ang sertipikong ito ay hindi lamang nag-uutos sa aking mga kapatid sa Asher Dragon Hall ngunit mayroon ding iba pang gamit. Gamit ang certificate na ito, magiging mas madali para sa iyo na gawin ang iyong negosyo. Tiningnan ni Manuel ang certificate. Ang sertipiko ay karaniwan, ngunit ang pabalat ay naka-emboss na may parang buhay na imahe ng isang Asher Dragon, na sumasagisag sa kapangyarihan at pangangibabaw. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa wakas ay tumango si Manuel bilang pagsang-ayon, dahil sinabi na ni Brother Cobb, kung patuloy akong tatanggi, ito ay walang galang. Sige, pumayag ako. Sa tuwing may oras ako sa hinaharap, paminsan-minsan ay pumupunta ako sa Asher Dragon Hall para magbigay ng payo sa mga kapatid. Tumawa si Earl Cobb, good brother, inom tayo niyan. Cheers! Ngumiti din si Manuel at ikanawit ang bote niya kay Earl Cobb. Ininom ng dalawa ang natitirang beer nila. Kasunod nito, nagbukas sila ng isa pang bote. Sa sandaling ito lang. Matapos kumanta ang isang mandirigma. Tumakbo si Barden Bard, kinuha ang mikropono, at sinabing may malaking ngiti, susunod, maglalaan ako ng kanta para sa lahat.
Mabuti, mabuti, mabuti. Sabay-sabay na naghiyawan ang mga mandirigma. Biglang sinabi ni Lily Tisdale, Bard and Bard, huwag mong sabihing kakanta ka ng Great Compassion Mantra. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito. Ha ha ha. Nagtawanan ang buong audience. Agad namang nadismaya si Bard and Bard at sumagot, Mr. Tisdale, hindi ibig sabihin na isa akong monghe ay hindi ako makakanta ng mga kontemporaryong kanta. Ngayon, I perform ko ang Memory of Love, para sa lahat. Nang marinig ito, muntik nang maibuga ni Manuel ang iniinom niyang beer. Memory of Love. Ang isang monghe na kumakanta ng Memory of Love, ay talagang kakaiba. Pinunasan ni Bard and Bard ang kanyang lalamunan at nagsimulang kumanta. Minsan bata pa at puno ng mga pangarap, gusto lang lumipad pasulong, dumaan sa libu-libong bundok at ilog, hindi na makakabalik kapag nagsimula na sa paglalakbay. Sa simula ay inaabangan ito ng lahat. Ngunit sa sandaling magsimula si Bard and Bard, ito ay tulad ng isang umuungol na multo o isang beyeng lobo, na nagpapakibot sa bawat sulok ng kanilang mga bibig. Naaliw at nalungkot si Manuel, Bard and Bard, isuko mo na lang, bumaba ka na. Nagbabayad ang mga tao sa pagkanta, baka makapatay ng tao ang pagkanta mo. Sakto, Bard and Bard, bumaba ka lang. Sumama rin sa panunukso si Prajna Bates. Binaliwala lang ito ni Bard and Bard at nagpatuloy sa pagkanta ng sarili niyang kanta. Oh, painumin mo ako ng nakakalimot na tubig, para ipagpalat sa gabing walang luha. Matapos maranasan ang boses ni Bard and Bard na nakakapatay ng baboy, natapos din sa wakas ang kanta. Hindi na niya hinintay na umakyat pa ang ibang mandirigma para kumanta. Tumakbo si Emma Cobb, kinuha ang mikropono, at sinabing, susunod, kakantahin ko ang Count to 5, Promise Me, para sa lahat. Mabuti. Haha, sa wakas, maririnig na natin ang pagkanta ni Emma. Nagsimulang maghiyawan ang mga sundalo. Napatingin din si Manuel Bennett kay Emma Cobb. Bagamat napakasarap pakinggan ng boses ni Emma Cobb, wala pa siyang narinig na babae na kumanta. Huminga si Emma Cobb at nagsimulang kumanta. Noong una kitang makita, nabighani na ako sayo. Kasing bait ko, hindi kita kayang bitawan. Sa pangalawang pagkakataon na nakita kita, nawalan ako ng kontrol. Kasalanan ko ta. Patawarin mo sana ako. This is a soothing love song. Kaakibat ang kakaibang boses ni Emma Cobb, parang nakukulam ang mga tao. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Manuel Bennett na kinakanta ni Emma ang kantang ito sa kanya. Sa pakikinig sa pagkanta ni Emma, lumutang sa isipan ni Manuel Bennett ang mga tagpo ng kani-kanilang mga nakaraang pagtatagpo. Ang unang pagkakataon na nakilala niya si Emma ay nasa River City suburbs para arestuhin ang isang grupo ng mga kriminal. Ang pangalawang beses niya itong nakita ay sa Socorro Country National Street. Ang ikatlong pagkakataon ay sa East Beauty Pharmaceuticals Research Building. Ang ikaapat na pagkakataon ay sa opening ceremony ng Star Charity Foundation. Ang ikalimang pagkakataon ay noong nakaraang labanan sa dagat. Kahit si Manuel Bennett ay hindi namalayan na, unconsciously, ang babaeng ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Bagaman siya ay mainitan ng ulo, siya ay mabait sa puso, napupuot sa kasamaan, itinataguyod ang katarungan at may napakaraming nagniningning na katangian. Ngayon, hindi lamang si Manuel Bennett, kundi pati sina Lily Tisdale, Boris Moore, at Prajna Bates ang lahat ay napansin. Maliwanag, kinakanta ni Emma Cobb ang kantang ito para kay Manuel Bennett. Nilingan ni Boris Moore ang kanyang ulo upang tingnan si Manuel Bennett, na nagmumungkahi na itinaas ang kanyang mga kilay. Hinampas ni Earl Cobb si Manuel Bennett sa balikat at sinabing, akala ko walang tao sa mundong ito na makakapagpaamo sa kapatid ko, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay masusupol mo. Little brother, sa tingin ko ikaw at ang aking kapatid na babae ay isang magandang bagay. Kung hahadlangan kayong dalawa ng ilang makamundong takda sa pagsasama, iyon ay labis na nakakalungkot. Matapos makinig sa mga salita ni Earl Cobb, tumahimik din si Manuel Bennett. Siyempre, ramdam niya ang nararamdaman ni Emma sa kanya. Pero matatanggap kaya niya ang babaeng ito. Umiling siya.
Ang mga damdamin ay hindi maaaring pilitin, ang lahat ay kailangang kumuha ng natural na kurso nito. Bago niya namalayan, natapos ng kumanta si Emma Cobb. Saglit na natahimik ang eksena, at pagkatapos ay nagkaroon ng masigasig na palakpakan. Ibinigay ni Emma Cobb ang mikropono sa isang sundalo, tumingin ng malalim kay Manuel Bennett, at pagkatapos ay umupo sa tabi ni Prajna Bates. Lahat, paano kung hilingin natin kay Brother Bennett na kumanta ng isang kanta? Sa sandaling ito, malakas na iminungkahi ni Barden Bard. Oo, Mr. Bennett, kantahin mo kami. Nagsimula na ring mag-asara ng mga sundalo. Kinaweya ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako magaling kumanta, kaya kalimutan na natin. Tumawa si Prajna Bates at sinabing, oh, Mr. Bennett, kumanta ka lang ng isa. Kung si Barden Bard, na may boses na pangpatay ng baboy, ay makakanta ng isang kanta lang, siguradong hindi ka makakanta ng mas masahol pa sa kanya, di ba? Hinawakan ni Boris Moore ang kanyang kalbo na ulo at sinabing, Prajna Bates, ano ang ibig mong sabihin? Bakit boses ito ay katay ng baboy? Palagi akong tinatawag ng mga tao na pangalawang hari sa langit, okay? Hahaha. Nagtawanan na naman ang lahat. Magsasalita na sana si Manuel Bennett. Biglang may tumawag sa cellphone niya. Sorry, everyone, kailangan kong tumawag. Nagdahilan si Manuel Bennett, tumayo, at naglakad sa gilid. Inilabas niya ang kanyang mobile phone at nakita niyang si Boris Moore ang tumatawag, kaya sinagot niya ang tawag. Kabanata 469, Kabanata 469, humingi ng tulong si Sarah Warren. Sa sandaling nakakonekta ang telepono. Isang papalabas na tawa mula kay Boris Moore ang dumating. Little Brother Bennett, maganda ang ginawa mo sa huling misyon. Nawasak ang 8 huge tower, at napatay ang 4 na matandang lalaki na nagbabantay sa tore. At ang mapagaling si Solomon Talbot at ang iba pa sa magdamag at maibalik sila ng ligtas ay talagang kapansin-pansin. Para sa misyong ito, karapat-dapat ka sa pinakamaraming kredito. Sumagot si Manuel Bennett, Big Brother Moore, ang matagumpay na pagsira sa 8 huge tower at pagpatay sa 4 na matandang lalaki ay dahil sa sama-samang pagsisikap ng lahat. Masyado kang mahinhin. Tumawa si Boris Moore at sinabing, si Solomon Talbot at ang iba pa ay nagsabi na sa akin na kung wala ka, hindi sila makakarating. Ngunit pagkatapos ng misyong ito, ang lahat ay ganap na nagsumite sa iyo. Kahit na ang pinakamahirap pasayahin, Lucy Franklin, ay sumuko na sa iyo, pinupuri kung gaano ka kahanga-hanga. Saglit na huminto, naging seryoso ang boses ni Boris Moore, it was my misjudgment this time. Hindi ko inaasahan na may 4 na matandang lalaki na magbabantay sa tore sa 8 huge tower. Dapat kong suriin ang mga paghahanda para sa misyong ito. Sabi ni Bennett, Kuya Moore, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Tutal, wala sa amin ang umasa na may magbabantay sa tore. Sinabi ni Boris Moore, kaya sa susunod ay dapat tayong maging ganap na handa. Next time. Nagulat si Bennett at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin Kuya Moore? Sumagot si Boris Moore, Little Brother Bennett, tulad ng nabanggit ko dati, mayroong 2 8 huge towers. Ang isa ay nasa ating East Nation, at ang isa ay nasa Socorro Country. Ang sa Socorro Country ang pangunahing tore. Kung hindi natin sisirain ang pangunahing tore na iyon, magkakaroon pa rin ito ng malaking epekto sa Dragon Chi ng ating East Nation. Tumango si Bennett at sinabing, so, gusto mong sirain ang pangunahing tore na iyon. Tama na. Sumagot si Boris Moore at nagpatuloy, gayunpaman, ang pangunahing tore ay nasa Socorro Country, hindi sa ating East Nation. Ito ay nasa kanilang teritoryo. Natatakot ako na ang nangungunang 4 na feng shui na paaralan ay magpadala ng higit pang mga master upang bantayan ito. Kaya, ang susunod na misyon ay walang alinlangan na maraming beses na mas mahirap kaysa sa isang ito. Pero kahit mahirap, kailangan nating gawin. Kailan tayo aalis? Tanong ni Bennett. Sumagot si Boris Moore, pagkalipas ng isang yugto ng panahon, hihintayin natin ang mga pangunahing miyembro ng bawat grupo na matapos ang kanilang gawain,
gumawa ng sapat na paghahanda, at pagkatapos ay magtungo sa Socorro Country. Ako mismo ang manggaguna sa team para sa susunod na misyon, Little Brother Bennett, kakailanganin ko ang tulong mo. Walang problema, sabihin mo lang sa akin kapag aalis na tayo. Sumang-ayon si Bennett nang walang pag-aalinlangan. Ang pagsira sa 8th Huge Tower ay isang magandang bagay para sa bansa at sa mga tao, kaya natural na hindi siya tatanggi. Bukod pa rito, bilang Deputy Pavilion Master ng Hidden Dragon Pavilion at Captain ng Heavenly Medical Group, obligado siyang lumahok sa ganoong mahalagang misyon. Bukod dito, ang kanyang pangunahing layunin ay upang ipaghiganti si Prajna Bates. Sa makatuwid, kailangan niyang gawin ang paglalakbay na ito sa Socorro Country. Matapos ang ilang sandali ay nag-chat. Ibinaba ni Bennett ang telepono. Pagkababa niya ng tawag ay may text message na ipinadala sa kanyang cellphone. Kinuha niya ang phone niya at nakitang galing iyon sa Marshall Alliance leader na si Sarah Warren. Simple lang ang laman ng text message, Mr. Bennett, nasa Elite Martial Arts Center ako, kinukubkob. Mangyaring tulungan ako. Nang makita ang mensaheng ito, biglang nabigla ang puso ni Bennett. Nasa panganib ang Hallmaster. Inaalala na binigyan siya ni Solomon Talbot ng demonic beast inner Dan, nangako rin siyang tutulong kung siya ay may problema. Ngayong si Solomon Talbot ay nasa problema, dapat siyang tumulong. Sa isiping ito, mabilis na iniligpit ni Bennett ang kanyang telepono at mabilis na naglakad patungo kay Earl Cobb at sa iba pa. Nakangiting sabi ni Earl Cobb, Little Brother Bennett, hinihintay ka ng lahat na ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Nagsalita si Manuel Bennett, Brother Cobb, may problema ang kaibigan ko ngayon, at kailangan kong magmadali sa Arthur City. Natatakot ako na hindi ako makakasama ng lahat. Agad na tumayo si Earl Cobb, nagtanong, kailangan mo ba ng tulong ko? Napatingin din ang mga mandirigma ng Asher Dragon Hall kay Manuel Bennett. Hanggat tumango si Manuel Bennett, walang pag-aalinlangan nilang haharapin ang matinding paghihirap para sa kanya. Kuya Cobb, hindi mo na kailangang guluhin ang bagay na ito. Kaya ko itong mag-isa. Kinawean ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, Lily Tisdale, Prajna Bates, Barden Bard, alis na tayo. Oo. Ibinaba ng tatlo ang kanilang mga inumin, kinuha ang kanilang mga armas, at tumayo. Pagkatapos ay inutusan ni Earl Cobb ang isang kalapit na mandirigma, Mountain Wolf, dalhin kaagad si Brother Bennett at ang iba pa sa Arthur City. Oo. Inakay ng Mountain Wolf si Manuel Bennett at ang iba pa palayo sa dalampasigan, mabilis na sumakay sa isang barkong pandigma, dumiretso sa Arthur City. Hanggang sa nawala sa dilim ang barkong pandigma. Napalingon sina Earl Cobb at Emma Cobb. Ivana, ngayon lang, para kay Kuya Bennett ang kantang yan, di ba? Tanong ni Earl Cobb. Namula si Emma Cobb ngunit hindi sumagot, tahimik na sumasang-ayon. Gusto mo si Kuya Bennett, hindi ba? Tanong ulit ni Earl Cobb. Lalong namula ang mukha ni Emma Cobb, nauutol, Kuya. Ako. Ayoko sa bastard na iyon. Napangiti si Earl Cobb at sinabing, talaga. Parang hindi. Bakit ka kakanta ng love song para sa taong hindi mo gusto? Mapaglarong sinuntok ni Emma Cobb si Earl Cobb, Kuya, inaasar mo ako, I hate it. Tumingin si Earl Cobb sa mga mata ni Emma Cobb at sinabing, Ivana, sa totoo lang, hindi ko dapat pakialaman ang personal mong damdamin. Ngunit, si Brother Bennett ay talagang napakabuting tao, nakarapat-dapat sa panghabang buhay na pangako. Kaya, kailangan mong samantalahin ng mabuti ang pagkakataong ito. Kung tutuusin, dapat higit pa sa isa o dalawang babae ang nagkakagusto kay Kuya Bennett, at baka mas marami pa sa hinaharap. Kung hindi mo siya mahuli ngayon, mahihirapan ito mamaya. Napaawang ang labi ni Emma Cobb. Pero hindi ko alam kung ano ang tingin sa akin ng bastos na yon. Magiliw na tinapik ni Earl Cobb ang ulo ni Emma Cobb. What a silly girl. Can't you just find a suitable opportunity to ask him? Ngunit, lumamlam ang mga mata ni Emma Cobb, papayag ba ang pamilya ko na makasama ako sa bastos na yon? Tutal may fiancé na siya. Sinabi ni Earl Cobb, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Magsasalita ako para sa iyo sa bahay.
Naniniwala ako na sa mga kakayahan ni Brother Bennett, tiyak na tatanggapin siya ng ating pamilya. So, what you need to do is to fast confirm your feelings with Brother Bennett. Sige. Tumango si Emma Cobb, tumingin sa direksyon na nilisan ng barkong pandigma, at gumawa ng tahimik na desisyon sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, haharapin niya ang kanyang nararamdaman at hindi na atres. Bandang 7 p.m. Arthur City. Sa suburban area, mayroong isang martial arts school na tinatawag na Elite Martial Arts Center. Ang hallmaster ay ang alliance leader ng Arthur City Martial Alliance, si Sarah Warren. Gayunpaman, ang buong paaralan ay nasa kaguluhan sa sandaling ito. Ang mga dagandong, alulong, hiyawan, at hiyawan ng labanan ay napuno ng hangin. Ang 12 paaralan ng martial arts na pinamumunuan ng Elite Martial Arts Center ay mahigpit na nakikipaglaban sa 10 paaralan na pinamumunuan ng Advancing Martial Arts Center. At bukod sa mga paaralan ng martial arts, mayroon ding mga tao mula sa 13 kamara ng Arthur City na lumahok sa labanan. May mga tao kahit saan sa loob at labas ng paaralan, na may kabuuang mahigit 10,000 tao. Ilang oras nang nagaganap ang labanang ito, may mga bangkay kung saan-saan, umaagos ang dugo na parang ilog, at nakakatakot na tanawin. Kabanata 470, Kabanata 470, Winner takes all, loser takes the fall. Sa sandaling ito, sa martial arts training ground ng Martial Arts Hall, si Sarah Warren at ang mga hallmasters ng iba pang 12 paaralan ng martial arts ay buong tapang na nakipaglaban sa kaaway. Matapos ang ilang oras na matinding labanan, napuno ng mga sugat at dugo ang kanilang mga katawan. Nagpatuloy ang matinding labanan, at patuloy na dumami ang mga nasawi. Ito ay isang matinding labanan na tumagal ng mahigit 1 oras. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na malalakas at dumadagandong na ingay ang narinig. Nabasag ang main gate ng Elite Martial Arts Center, at gumuho rin ang mga pader sa magkabilang gilid. Sa gitna ng ulap ng gravel dust, isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod at dumating sa martial arts training ground. Ang pinuno ay isang matangkad, payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may singkit na mga mata at malamig ang ugali. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi si Rudolph Lloyd, Vice Leader ng Arthur City Martial Alliance. Sa likod ni Rudolph Lloyd ay isang matandang lalaki at 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki. May hawak na mahabang espada ang matanda at nakasuot ng itim na damit. Kulay abo ang kanyang buhok at katamtaman ang kanyang tangkad. Siya ay walang iba kundi ang ika-10 ranggo na master sa Earth Rankang, si Massey Tisdale, na may hawak ng Heaven and Earth Sword. Mula sa 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang isa sa kanila ay matipuno, mabangis na hitsura, at may hawak na espada na may ulo ng tigre bilang hilt. Ang isa ay payat, may maeslan na kutis, at may hawak na itim na mahabang kutsilyo na may ulo ng bungo bilang taluktok. Ang 2 ito ay walang iba kundi ang 2 sa 6 na talim na may hawak ng kutsilyo sa ilalim ng North Garden King. Ang Tiger Head Knife ay si Tyrion Gordon. Ang Skull Knife ay si Elvis Limbo. Sa likod nila ay ang mga hallmasters ng 10 martial arts schools na lumisan at ang 13 presidente ng Chambers of Commerce na dumating para tumulong. Rudolph Lloyd, tinakasan mo ako noong nakaraan, ngunit hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang bumalik. Angal ni Sarah Warren kay Rudolph Lloyd. Rudolph Lloyd, bakit mo pinagtaksilan si Leader Ward? How did he ever wrong you? Galit na umungol ang isang hallmaster sa tabi ni Sarah Warren. Ngumisi si Rudolph Lloyd, kailanman ay hindi ako pinagkamali ni Leader Ward. Gayunpaman, ang bawat isa ay may sariling mga hangarin. Ang hangarin ko ay maging pinuno ng Arthur City Martial Alliance. Bakit si Sarah Warren ang manggaguna, pero ako hindi? Ang lakas ko ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Rudolph Lloyd, you have ulterior motives, hidden schemes, and wicked means. Paano mo makukuha ang respeto ng mga martial artist ng Arthur City Martial Alliance?
Rudolph Lloyd, kapag nalaman ng General Alliance Master ang tungkol sa iyong pagtataksil kay Leader Ward at mag-udyok ng away sa pagitan ng Arthur City Martial Alliance, hindi kanya patatawarin. Rudolph Lloyd, hinding-hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Galit na sigaw ng ilang Hallmasters. Ha ha ha. Tumawa ng malakas si Rudolph Lloyd at sinabing, sa tingin mo ba ay hindi alam ng General Alliance Master ang tungkol sa aking pagkakanulo? Dahil alam niya, bakit hindi nakialam at walang pakialam ang General Alliance Master? Nang marinig ito, sumimangot si Sarah Warren at ang iba pa. Oo, paanong hindi alam ng dakilang bayaning General Alliance Master ang tungkol sa pagkakanulo ni Rudolph Lloyd? Dahil alam niya, bakit hindi siya nakialam? Ito ay talagang naguguluhan sa kanila. Ngumisi si Rudolph Lloyd, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang General Alliance Master ay hindi nakialam at walang pakialam. Lahat ng ito ay dahil gusto ng General Alliance Master na makita kung sino sa pagitan namin ni Sarah Warren ang may higit na kakayahan na mamuno sa Arthur City Martial Alliance. Ang General Alliance Master ay nangangailangan ng mga may kakayahang pinuno ng sangay, hindi isang pag-aaksaya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. Nagkatinginan si Sarah Warren at ang 12 tapat na Hallmasters at nagbuntong hininga sa kanilang mga puso. Malamang totoo ang sinabi ni Rudolph Lloyd. Malakas na sabi ni Sarah Warren, sige, Rudolph Lloyd, kahit totoo ang sinabi mo. Ngunit kung ikukumpara ang lakas, mas mababa ka sa akin. Kung ikukumpara ang karakter, mas mababa ka sa akin. Kung ikukumpara ang impluensya, mas mababa ka rin sa akin. Bukod sa paggamit ng mga tusong tokana, ano pa ang mas magaling sa akin? Ngumisi si Rudolph Lloyd, Sarah Warren, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang pagsasabwatan at panlilinlang ay isang uri din ng lakas. Mula noong sinaunang panahon, ang nagwagi ay palaging ang hari, at ang natalo ay ang kaaway. Hanggat kaya kitang talunin ngayon, ako ang magiging leader ng Martial Alliance. Tungkol sa kung ano ang ginamit ko, sino ang mag-aalaga? Malamig na tanong ni Sarah Warren, ano ang gagawin mo kung hindi ka sinusuportahan ng lahat? Sumigaw si Rudolph Lloyd, kung sino ang hindi sumusuporta sa akin, patayin. Nang marinig ito, lahat ng mga Hallmasters at disciples na naruroon ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Talagang walang awa ang mga pamamaraan ni Rudolph Lloyd, na pinapatay ang sinumang hindi sumuko sa kanya. Hehe. Sa sandaling ito, si Massey Tisdale ay pumikit at ngumiti, maganda ang sinabi ni Mr. Lloyd kung hindi sila susuko, patayin mo na lang sila. Ang mga walang kwentang basurang iyon ay hindi nararapat mabuhay sa mundong ito. Si Tyrion Gordon, na may hawak na tiger head knife, ay tumawa, no wonder North Garden King is willing to cooperate with Mr. Lloyd. Mukhang gusto talaga ni Mr. Lloyd si North Garden King. Tumawa din si Elvis Limbo, na may hawak na kutsilyo sa bungo, Mr. Lloyd, huwag kang mag-alala. Sa tulong ng ating North Garden King, siguradong aakyat ka sa trono ng Arthur City Martial Alliance leader. Tawa ng tawa si Rudolph Lloyd at nagpasalamat, salamat sa inyong lahat. Hanggat maaari akong umupo sa posisyon ng Alliance leader, tiyak na magkakaroon ako ng mas malalim na pakikipagtulungan sa North Garden King. Tawa ng tawa si Tyrion Gordon, good to hear, good to hear. Nagyayelong malamig ang mga mata ni Sarah Warren, mataimtim niyang sinabi, Massey Tisdale, Tyrion Gordon, Elvis Limbo, ito ay usapin ng ating Arthur City Martial Alliance, hindi ka ba lumalampas sa iyong mga hangganan sa pamamagitan ng pakikialam ng ganito? Mapanuksong sinabi ni Tyrion Gordon, kaya paano kung lumampas tayo sa ating mga hangganan, hanggat maaari nating tulungan ang North Garden King na tuparin ang kanyang dakilang layunin, anuman ang gawin natin ay tama. Elvis Limbo sneered, ngayon na si Mr. Lloyd ay isa na rin sa mga tao ng ating North Garden King, natural na kailangan nating tumulong. Sarah Warren, huwag mong sayangin ang mga salita mo sa mga walang kabuluhang bagay na ito. Isa lang ang paraan mo para mamatay ngayong gabi. Ngumisi din si Massey Tisdale. Ikaw. Matiim na tinitigan ni Sarah Warren si Massey Tisdale at iba pa, puno ng galit sa kanyang puso. Kung hindi pumunta si Rudolph Lloyd ngayon dito para pumatay,
hindi niya akalain na sumama talaga si Rudolph Lloyd sa North Garden King. Pagkatapos ay ibinaling ni Sarah Warren ang kanyang ulo upang tingnan ang mga pangulo ng 13 silid ng Arthur City, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ba kayong lahat ay naglilingkod sa South Protection King? Paano ka makakakilos kasama ang mga tao ng North Garden King? Gusto mo rin bang ipagkanulo ang South Protection King? Oo nga nag-alsa na tayo, ano? Si Sarah Warren, tulad ng sinasabi, ang mga tao ay may posibilidad na umakyat, at ang tubig ay dumadaloy pababa. Ang lakas ng North Garden King ay malinaw na mas malakas kaysa sa South Protection King, kaya natural na pipiliin natin ang North Garden King. Higit pa rito, ipinangako sa amin ng North Garden King ang malalaking benepisyo, na hindi namin basta-basta matatanggihan. Nagsalita lahat ang 13 Taxil na Chamber of Commerce President. Mapait na ngumiti si Sarah Warren at nagsabi, lahat tayo ay tao ng sekular na mundo, at ang pinahahalagahan natin ay ang katapatan at katwiran. Ngayong ipinagkanulo mo na ang South Protection King, wala nang magandang kahihinatnan para sa iyo. Sana hindi mo pagsisihan ang ginawa mo ngayon. Panghihinayang, hinding-hindi tayo magsisisi. Tama. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod kay North Garden King maaari tayong magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Ang South Protection King ay sa huli ay hindi katugma sa North Garden King, at ang aming pinili ay ang tama. Ang mga presidente ay tumawa ng mapanukso, hindi man lang sineseryoso ang mga sinabi ni Sarah Warren. Malamig na sinabi ni Rudolph Lloyd, tama na, Sarah Warren, tapusin na natin ang iyong mga huling salita dito. Oras na para ipadala ka. Galit na sinabi ni Sarah Warren, Rudolph Lloyd, mamatay man ako, hindi kita hahayaang magtagumpay ng madali. Ano, gusto mo bang samahan din ang taong ito sa kamatayan? Sinulyapan ni Rudolph Lloyd ang mga hallmaster sa likod ni Sarah Warren at malamig na nagtanong. Sabay-sabay na humakbang ang 12 hallmasters at nagpahayag, handa kaming mabuhay at mamatay kasama ang leader ng Marshall Alliance. Handa kaming mabuhay at mamatay kasama ang leader ng Marshall Alliance. Ang mga alagad ng 12 Marshall School ay humakbang din at sumigaw ng malakas.